Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Marvin Carandang, shoutout kay Mario Francisco. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nanlaki ang mga mata ni Peigo. Malinaw, hindi niya inaasahan na maglalaro si Han Sanchen ng ganoong kalokohan. Sa oras na ito, napakalapit niya kay Han Sanchen. Kung paanong hindi inaasahan ni Han Sanchen na bigla siyang papatayin, hindi niya inaasahan na gagawa si Han Sanchen sa ganoong hakbang. Sa pagmamadali, halatang napakahirap pigilan sa oras na ito, kaya kinailangan naming tumigas ang aming anit at umakyat. Bang! Sa isang malakas na ingay, lumipad din si Peigo paatras ng ilang metro, at ang kanyang dugo ay bumulwak ng husto. Ngumisi si Han Sanchen, hindi lang ikaw ang marunong maglaro ng snake attack. Han Sanchen, nanay ka niya. Pinipigilan ang sakit, galit na galit si Peigo, ngunit sa sumunod na segundo, bigla siyang nanlamig, nasaan ang apat na makalangit na hari at ang master ng leopard. Ang mga nasasakupan ay, ano pang hinihintay mo? Patayin mo ako. Oo. Pinangunahan ng apat na makalangit na hari ang isang grupo ng mga master ng leopard na sumugod muli. Sa pagkakataong ito, si Han Sanchen ay hindi nagmamadaling magsimula, ngunit umatras at nagmasid. Ang mga taong ito ay kasing hirap ng mga langaw, ngunit si Han Sanchen, na natalo, ay matagal nang tumigil sa pagbibigay pansin sa kanila. Pinagmasdan lang niya ang pangkalahatang sitwasyon ng mga taong ito, kalahating nagtatanggol at kalahating umaatake, at pagkatapos ay tinitingnan ang Peigo ng sinasadya o hindi sinasadya. Tiyak na, ilang sandali lang, nagsimula na talagang tumakas si Peigo patungo sa likuran ng karamihan sa tulong ng mga taong nasa likuran niya. Malamig na ngumiti si Han Sanchen. Matapos tingnan si Ivory, nalaman ni Ivory ang kahulugan ni Han Sanchen ng halos walang salita. Mabilis siyang umakyat at direktang bumulusok sa karamihan para palitan si Han Sanchen. Halos kasabay nito, ang katawan ni Han Sanchen ay biglang sumugod palabas ng kabkuban, naghahanap ng Peigo sa lahat ng paraan. Pagtingin kay Han Sanchen na paparating, bagamat tumindig ang mga sundalong tao na iyon at lumaban, kitang-kita na ang mga taong ito ay walang pinagkaiba sa mga nunal na langgam sa mga mata ni Han Sanchen. Sa sandaling lumipas ang Skyfire Moon, maraming tao ang natambak, at maging ang iba pa sa kanila ay nasa kamay ni Han Sanchen, hindi makalaban ng isang ikot, at natangay. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang lahat ng mga lalaki at mga kabayo sa harap ni Peigo doon ay bumagsak, at ang likod na bahagi ay hubad. Sa oras na ito, si Peigo ay nasa likod ng karamihan, napapaligiran ng maraming tao, na lahat ay napakabata. Kasabay nito ay ang paglukot ng manggas at nakalabas ang mga braso. Sa braso, karamihan sa mga tao ay may ngipin, na may peklat na may dugo. Sa pagbabalik tanaw kay Peigo, sa oras na ito, kumakain lang siya ng dugo sa braso ng isang tao, at may bahagyang mantsa ng dugo sa mga sulok ng kanyang bibig. Halatang nagulat siya nang makitang biglang namatay si Han Sanchen. Ibaba ang kamay ng isang alagad na nakaunat sa harap niya, walang awa na tiningnan ni Peigo si Han Sanchen. Malamig na ngumiti si Han Sanchen, blood awakening. You really can name yourself. Hehe, I said how you suddenly recovered from serious injury so fast. It turned out na sumisip-sip ka ng dugo ng ibang tao na parang vampira. Malamig ang mukha ni Peigo, bakit, natatakot ka? Natatakot ako. Hindi naintindihan ni Han Sanchen. Hehe, I have 100,000 troops, which means na kaya kong sumipsip ng dugo ng 100,000 people. Hanggat nadagdagan ang dugo nila, Han Sanchen, malinaw kong masasabi sa iyo na hindi lang ako masusugatan, ngunit hindi rin mamatay. Panipi, aawayin mo ako. Anong pinaglalaban mo? Walang magawang umiling si Han Sanchen,
How dare a little vampire speak wildly here? Kami ang Tao Clan, ang pinakamakapangyarihang clan. Umuungol. Sa galit na boses ni Peigo na umaatungal, ang mga sundalo sa likod niya ay sumigaw din ng kanilang mga kamao sa oras na ito. Umuungol. Mataas ang moral. Tao, tumahimik ka at magsalita. Hindi ko alam kung ano iyon. Akala ko ito ay ganap na walang talo na Diyos, ngunit isa lamang itong sinaunang mabangis na hayop. Tingnan mo, ipinagmamalaki kita. Napangisi si Han 3000. Han Sanchen, maaari mo ring husgahan ang mga mabangis na hayop noong sinaunang panahon. May sumigaw. Si Han Sanchen ay talagang sawa na dito at disdained na ngumiti, may masama ba dito? To tell you the truth, huwag mong sabihing sinusuri sila ni Lao Su sa kalooban, hayaan mo na lang silang maging kapatid ko. Han Sanchen, ikaw ang bahala. Ano ka ba? Kung ganoon ano ka? Sabi ni Han Sanchen at bahagyang iginalaw ang kanyang kamay, ilalabas ko muna ang isang maliit na kapatid para makipaglaro sa iyo. Hindi ko talaga gusto ang iyong mabahong mukha. Evil gluttony, lumabas ka at kumain. Pagkatapos, sa paggalaw ng kamay ni Han Sanchen, isang malaking halimaw ang biglang lumitaw. Eksakto, ang katakawan ng kasamaan. Ano, nang makita ng isang grupo ng mga tao ang katakawan ng kasamaan, hindi nila maiwasang mabigla. Dahil sa takot mula sa kanilang dugo, halos hindi nila sinasadyang umatras. Halatang natarante rin si Peigo at bahagyang natigilan, kakaibang nakatingin sa katakawan ng kasamaan. It's the gluttony of evil. Han Sanchen, are you kidding ghosts? Sa gilid ni Peigo, galit na sumigaw ang attendant. Ngumiti si Han Sanchen, kung ang mga mortal ay magsasabi ng mga ganoong salita, naiintindihan ko, at kung ilan kayo, bakit the fuck Tao Clan, nakakahiya bang sabihin ito? Gusto pa sana magsalita ng katulong, pero pinigilan siya ni Peigo at tumingin kay Han Sanchen. Matagal na nag-alinlangan si Peigo. Mula sa pananaw ng persepsyon, hindi maramdaman ni Peigo, na dugo rin ng mga sinaunang Diyos at hayop, ang kakaibang hininga na inilabas ni Tao Tai ng kasamaan. Ang hindi lang niya matanggap ay ang mga sinaunang hayop ay hindi makamundong bagay. Tanging ang kanyang pamilyang Tao lamang ang maaaring tumawid sa pamilya ng demonyo sa pamamagitan ng kanilang dugo. Sa makatuwid, paano maipanganak ang gayong mga bagay sa Nomenan? Higit pa rito, nasa ilalim pa rin ito ng utos ni Han Sanchen. Peigo, hindi ka ba mayabang kanina? Anong klaseng Tao Clan ang tawag mo sa sarili mo? Huwag kang magsalita ngayon, sinabi ni Han Sanchen, na nakangisi. Nako, medyo nakakagulat, at maiintindihan ko kung ayaw mong magsalita. Total, ipinagmamalaki mo ang maliit na dugo ng sinaunang mabangis na hayop sa itaas, at ako, haha, ang buo na matingkad, ay kapatid ko pa rin. Ang mga salitang ito ay walang malasakit, ngunit nakakasakit ng damdamin, at kahit na ang distansya sa pagitan nila ay napakalaki. Naging berde ang mukha ni Peigo sa galit. Dahil halata na ang kabilang partido ay pinapahiya sila ng buhay at tinatapakan ang kanilang ipinagmamalaki ng walang awa. Ngunit hindi mo pa ito mapabulaanan. Sapagkat, ang pangungutya ng ilang tao, ay tuyong kalakal, ay tunay. Ang katakawan ng kasamaan, huwag mong sisihin si Kuya sa hindi pagpapaalala sa iyo na lahat ng mga taong ito ay may dugo ni Tao. Ang pagkain ng tonic at pagkain ng grupo ng mga tao ay makakabawi sa limitasyon. Tumawa si Hansani. See that old man. He lives by eating blood. I'll solve him. How about other supplements by yourself? Umuungol. Bahagyang bamulong ang masamang katakawan, makapal at makapangyarihan, at ang isang mata ay puno ng kasakiman. Kung ganoon, go. Sa sandaling bumagsak ang boses, si Han Sanchen, tulad ng isang multo, ay naging anino, na sinundan ng katakawan ng kasamaan, na may malaking bibig at isang matalim na kuko. Ang isang tao at isang hayop ay parang mga tigre sa labas ng hola. Kahit saan sila dumaan ay may madugong hiyawan. Ilang ikot lang, 12 ng tao na ang bumagsak. Ang kanyang ina, si Han Sanchen. Dumagundong ang galit ni Peigo, ngunit sa oras na ito, hindi niya nabawi ang kanyang kakayahan sa oras na ito, at maaari lamang siyang umatras sa ilalim ng takip ng iba. Guro, ano ang dapat kong gawin? Sapat na ang kapangyarihan ni Han Sanchen, at ngayon ay may mas masamang katakawan sa paligid niya.
Ang mga mabangis na hayop, kami. Sinundan ang kagyat na boses at sinabi, na may pag-atres sa aking puso. Gustong magalit ni Pego, ngunit hindi niya naramdaman ang takot ng mga sundalo sa paligid niya. Gayunpaman, paanong si Pego, na dugo rin ng mga sinaunang mabangis na hayop, ay hindi masisira. Lumalago ang kasamaan sa gilid ng katapangan. Ano ang gulat? Ang katakawan ng kasamaan. Kung mahuli ko ito, kakainin ko ito ng pantay-pantay. Alam mo ba kung gaano kalakas ang ating dugo ng tao? Panay ang sigaw ni Pego, uutusan ang lahat ng sundalo na sumugod sa harapan, at aalisin nila ang masamang katakawan. Ang mga lalabag sa utos ay haharapin ayon sa batas ng pamilya. Nataranta ang mga tagasunod, ngunit nang marinig nila ang mga salita ng may-ari, nakakagat na lamang sila ng kanilang mga ngipin at nakakarga. Malamig na ngumiti si Han Sanchen, matagal ko nang nahulaan na kayo ay magiging lubhang mabisyo. Naglakas loob akong tawagin ang masamang katakawan. Natural, ganap akong handa. Apoy sa lupa, kulog ng langit. Boom! Ang apoy sa lupa ay nagngangalit, at ang Thunder Dragon ay umaalingaw-ngaw. Nasusunog na katahimikan. Ang kapangyarihan ng langit, nasusunog ng apoy ang lungsod. Sa sandaling bumagsak ang boses, biglang dumating si Han Sanchen sa mundo na parang isang Diyos, kasama ang kanyang katawan sa hangin at gintong liwanag sa buong mundo. Sa kanyang pagbaril, mayroon ng iba't ibang uri ng walang katapusang at mapangwasak na kasanayan sa mahika. Sa loob ng ilang sandali, ang apoy ng digmaan sa larangan ng digmaan ay nagngangalit, na umaabot sa kasukdulan nito. Ang masasamang mata ko ay galit na sumunggab sa pagkain, at ang mga ngipin ng matalas na kuko ay puno ng hindi mabilang na mga kaluluwang nagkasala, na pumatay sa pamilya Tao. Gayunpaman, ang higit na ikinatakot nila ay sa mga oras na ito, sa baywang ng kanilang mga tropa, bigla silang nakarinig ng mga hiyawan, na pinipigilan ang Buddha na pumatay ng isang bagay mula rito. Lumingon ang lahat sa likod at nakita nila na ang mga tao sa likod ay nataranta. Iulat sa may-ari na ang isang hukbo ay biglang pumasok mula sa aming panig, sinusubukang direktang pigilan ang aming hukbo. May nagsabi sa akin, Master, kapag nasira ang gitna, hindi na makakasagot ang mga tropa natin, at magkakagulo. Magdesisyon ka agad. Kinabahan din ang entourage. Nasaan ang hukbo? Hindi ba't inilagay na ni Han Sanchen ang lahat sa unahan? Paano ito? May kainahinalang sabi ni Pego. Pagkatapos ng kaunting pag-iisip, malamig niyang sinabi, ilan sila? Wala masyadong tao, more than 40 lang. Higit sa 40 katao ang nang-ahas na pigilan ang aking hukbo sa baywang. Nandito ba sila para mamatay? Nang marinig ang numerong ito, nawala ang mga alalahanin ni Pego, na nag-iwan lamang ng malamig na paghamak. Master, pwede po ba kayong magpadala ng mga masters? Tanong ng attendant. Ikanaway ni Pego ang kanyang kamay, hoy, hindi na kailangan. Sa oras na ito, ang pangharap na pag-atake ng Aaron ay mabangis. Kung ang master ay natipon sa baywang, ang kaganhawahan sa harap ay magiging mahigpit. Inatake tayo ni Han Sanchen ng direkta. Ang kawalan ng pamamaraang ito ay ang pag-atake ay hindi maiiwasang mablock. Gayunpaman, ang kalamangan ay kapag ito ay nasira, ang ating hukbo ay agad natatawid. Sa oras na iyon, 100,000 tropa ay magiging katulad din, isang plato ng nakakalat na buhangin at naging karne ng populasyon ng kaaway. Ang ibig sabihin ng may-ari ng bahay ay sadyang nagpadala si Han Sanchen ng mga kakaibang sundalo sa aking baywang upang makipaglaro sa atin sa pagkataranta ng ating hukbo. Ayon sa naunang katalinuhan, si Han Sanchen ay may ilang namumukod tanging mga master, ngunit ang bilang ay humigit kumulang 100. Ngunit tingnan ang ating labanan, ang dosenang mga master na iyon ay halos lahat ay sumali sa labanan. Itanong, mayroon pa bang ibang master? Dahil siya ay hindi isang master, 40 tao lang ang gustong hamarang sa bewang ko, isipin mo, anong ginagawa niya? Tumawa ng mahina si Pego. Nang marinig ito, agad na naintindihan ng entourage. Sa madaling salita, ang hukbo ng higit sa 40 katao ay sumalakay gaya ng inaasahan ng may-ari, na talagang isang gabay. Kung magpapakilos tayo ng mga eksperto at tropa sa oras na ito ay walang laman sa harap ng labanan, na talagang parang isang pato na nagdidilig para sa positibong tagumpay ng Aaron. Payo pa rin ito ng master.
Ang kanyang mga nasasakupan ay tulala ng ilang sandali, at sila ay halos DA ng Aaron. Bulong ng tagasunod. Ngumiti si Peigo, hindi kampante, maraming taon na akong nasa larangan ng digmaan. Paano siya gagampanan ng isang bata? Sa sandaling nag-pout siya, alam ko na kung ano ang gusto niyang umutot. Uutusan ang mga tropa na labanan ang kaaway ng direkta, at ang sarhento sa baywang ay magtutulungan sa pag-atake. Ang bagay na ito, gayunpaman, ay isang maliit na problema, kaya't huwag magpanik. Inutusan ang mga nasasakupan na mag-withdraw kaagad. Malamig na ngumiti si Han Sanchen. Sa pagtingin sa pagkakabuo ng hukbo ni Pei, alam niyang wala silang pakialam sa posisyon ng baywang. Kapag nag-away ang dalawang hukbo, kung hindi ma-update sa oras ang intelligence, dapat malaking problema ito. Peigu, bagamat veterano ka sa larangan ng digmaan, hindi mo maiisip na luma na ang impormasyong makukuha mo. Hindi mo alam na ang 44 na tao na hindi mo nakikita ay eksaktong 44 na tao na gustong mamatay ka. Humalaklak si Aaron. Sinadya niyang itayo ang matalim na kutsilyong ito. Ang bilang ay hindi malaki, at iyon ang dahilan kung bakit. Sa kasalukuyang background ng pamilya ni Han Sanchen, walang problemang mag-set up ng team na may 1,000 katao. Ngunit ang dahilan kung bakit hindi ito ginawa ni Han Sanchen ay napakasimple. Kaunti lang ang tao, kaya medyo nakatago ang kanyang kinaroroonan, at hindi siya papansinin sa ilang kritikal na sandali. Parang punyal, kadalasan ay hindi ito nagpapakita ng mga bundok at ilog. Gayunpaman, kapag ito ay kinakailangan, ang liwanag ng punyal nito ay maaaring kumitil ng buhay ng mga tao sa isang sandali. Malamig na tumawa si Han Sanchen at sumigaw, "Ningyu, nakapasok na ang kalaban sa bitag, inutusan ang mga tropa, at inatake ako ng frontline." Inutusan si Ningyu, oo. Sa sumunod na segundo, kasabay ng pagtunog ng busina, ang hukbo ay nagngangalit. Patayin. 10,000 tropa ang sumugod. Kamatayan. Malamig na uminom si Peigo, iwinagayway ang gwapong watawat, at si Tao Wu ay baliw din na harapin ang kalaban. Pangkat ng matalas na kutsilyo. Oo, kung may magpapakita ng kanyang dibdib sa atin, maaari ba tayong maging magalang? Patayin mo ako. Patayin. Kasabay nito, ang matulis na koponan ng kutsilyo ay mabilis ding sumugod, at ang matinding labanan ay pumasok sa pinakakritikal na sandali. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!